Sige po, pwede na po maupo ang lahat. Find your seats. Busy-busy pang lahat. Sige po, maupo po kayo. Hanap po kayo po ng upuan. Pwede po ba natin palapakan ang Lord? Wala pa po. Wala pa po. Pwede po ba natin palakpakan ang Lord sa buhay ng ating worship team? Nakakanta pa lang ay naiyak na, wala pang word yun. Praise God. Bago po ako mag-preach, pakinggan muna po natin ang isang testimony sa napakatinding ginawa ng Lord sa buhay niya. May call on Maymay. Praise God. Kamusta po kayo? Di ba ako mag-preach? So, a quick background about myself. Ako po si Maymay. Sa hindi po nakakilala sa akin. Kung ayaw niyo po akong itawag na Maymay, madam na lang po. Kasi kapag madam, madaming ginagawa, madami din kinakausap, madami din pong pera, paparating na pera. Amen. Yan. Pinapatawa ko lang po kayo kasi ayoko pong magkaiyakan tayo ngayon. Ako po si Maymay, ang inyo pong ka-churchmate, na madalas nababanggit ni Pastor, biyaya po ni Lord. The last testimony na naisiwalat, talagang nabulgar po talaga, dito ay tungkol sa katapatan ng Lord sa buhay ko, ay yung ako po ay nakapasa sa board exam. Biyaya po ni Lord. Akala ko po, ang next na isisiwalat po ay tungkol na sa aking pagjowa. Pero parating pa lang, biyaya ni Lord. So, seriously, January 31, 2026, ako po'y umamin na kay Nay Isay at kay Pastor. Napa-voicemail po ako dahil hindi ko kaya sa personal sabihin. Pero kahit sa voicemail, ay talagang namang MMK na ang atake ko. Sabi nga ni Pastor, mapagdamdamin. For how many years, hindi ko sinabi kay Pastor na ako po'y may sakit. Dahil ayoko pong bigyan ng isipin si Pastor. Dahil ayoko pong kaawaan ako ng tao. Since then, sinabi ko na din ito sa aking mga alaga, especially kay Tin at kay Nova. And nung nagturo po ako sa leadership camp natin, nung May 1, ay nabanggit ko na din po ito. Again, kaya ko po ito sinasabi sa inyo, hindi para ako ay inyong kaawaan. Ayoko po nun. Kundi ako po isama ninyo sa inyong panalangin. Ako po yung nakikita niyong masayahin, malakas, at hindi po talaga halata sa akin dahil ayoko pong umasta na parang wala ng pag-asa dahil lamang sa sakit. Ako po yung may infection sa dugo. At nabanggit na din po dito na ako'y pa-abroad nung mga last preaching ni Pastor. At maselan po ang Taiwan, kaya po hindi natuloy. Hindi lamang po ako ang may ganito, kundi kami pong buong magkakapatid. Infected po ang aming dugo, so sa madaling sabi ay nakuha ito sa aming magulang. So pagkapanganak pa lang, late po namin nalaman na lahat kami ay meron na din. So infected po ang aming dugo. Last year po, nagpa-check po yung last kasi po namatay na po ang aking nanay at bunsong kapatid dahil din po sa malubhang sakit. At ako po'y naniniwala na kinat na ni Lord ang early death sa aming family in Jesus' name. May mga bad bacteria po ang dugo ko which is tinatawag na HBV viral load. Yung viral load no po yun ay ang bad bacteria sa aking dugo. Yearly po kaming magkakapatid ay palaging nagpapamonitor kung anong status ng viral load sa aming dugo. Ako po minsan, twice a year pa, nagpapa-ultrasound din po ako para ma-check kung ang lahat ng organs na dumadaloy lahat ng dugo na dumadaloy sa organs ko ay okay pa. So, kada kuha ng dugo ay 3 to 4 tubes. Ganito pong kaliit na tubes, puno po yun, para po ma-check ang bakterya sa aming dugo. So, andun ang takot dahil namatay na po ang aking nanay, una na pong nag-report, at last year po ang aking bunsong kapatid. So, nandun yung takot, pero kami po still nagtitiwala sa Diyos na bibigyan niya kami ng long and satisfied life. This year, January 17, 2026,
kuhaan na naman po ng dugo, January 2026. Sa amin pong 4 na magkakapatid, 5 po kami, yung isa po ay nag-report na kay Lord. Ako po ang pinakamataas ang viral load. Umabot po sa 88 million bacteria. Sabi ng doktor, kung ito'y pera, ako ang milyonaryo sa aming magkakapatid. Dahil sa aking mga kapatid, 21,000, yung 2 kong kuya at ate, normal po. At ayos po ang kanilang viral load. So, yung isa ko pong kapatid, nag-vitamins lang, yung 2 po ay wala, normal lang. Ang sabi ng sabi ko kay Doc, ang sabi ng doktor sa akin, ikay mag-maintenance na dahil ang bakterya sa dugo mo ay 88,600,000. Ang sabi ng doktor sa akin, ikay mag-maintenance na dahil kung hindi, aabot sa mas malalang sakit which is cancer. Cut. Sabi ko, Doc, ako'y bata pa para mag-maintenance. Nakikipagnegosasyon pa ako sa doktor. Paano? Ako'y mag-aasawa pa Siya, sige, sabi ng doktor, after 3 months, nagamutan, balik ka sa akin. Tingnan natin kung may pagbabago, pag bumaba, tigil ang gamot. Dapat at least 10,000 to 2,000 ang viral load mo. So imagine, from 88 million to 10,000 dapat ang matarget ko. Sabi pa ng isang doktor sa akin, kung ako sa'yo, hindi na ako titigil sa pag-maintenance. Hindi ko ititigil ang maintenance mo hanggang sa mag-70 years old ka na. Kasi ihina ka din naman na at mamamatay, kat. So nagreseta pa ang doktor. Pagtingin ko ng reseta ng gamot, sabi ko, ay ito yung iniinom ng bunso kong kapatid na namatay. So hindi po siya palala, kat. So inom po ako ng gamot for 3 months at yung mga alaga ko po ay OA para sa akin. Talagang sabi, bawal yan sa'yo kahit wala akong pinagbawal. Ganun po sila ka-concerned, biyaya ni Lord. Kahit wala naman pong pinagbabawal, iniisip po ng aking mga alaga ang aking health. Ang aking pong pamilya, matulog, mag-exercise, uminom ng malunggay. By faith, God is working behind the scene. At biyaya po ni Lord, marami pong nagpipray dito sa J1 Marikina. April 12, 2026, so January this year, tapos by April, Sunday po, preaching ni Pastor. Sabi ni Pastor, hingiin mo sa Diyos ang pinaka-imposible sa tingin mo. Siyempre, di ko unang hiningi yung asawa kasi posible yun. Ang una kong hiningi kay Lord ay ang kagalingan. Hiningi ko by faith, una ang healing. Hindi lang sa akin, kundi sa buo kong family. Tinaniman at pinanampalatayanan na wala na at hindi na magme-maintenance. May 2026, talaga pong ang iyak ko ay, hindi ko na ma-imagine. Ako'y kabado, malala. Kasi minsan wala na. Nakakalimutan ko uminom ng gamot. Minsan naman wala sa oras kasi hindi nga ako sanay na nagme-maintenance. Okay, pacheck ng dugo ulit. Another tubes ang kinuha. At biyaya po ni Lord from 88 million. 116 na lang. Grabe ho ang iyak ko. Ibang level ito kaysa sa board exam. Sabi ng doktor, tigil na ang maintenance. Ikay mag-vitamins na lang. Biyaya po ni Lord. At sa June po ako ibabalik. Sabi ko, pagbalik ko, Doc, 0 na yan. In Jesus' name. Ito po ang biyaya ng Lord sa aking family. At kung ako po hindi nakaalis dahil sa sakit na to, ang isa pa pong miracle na ginawa ng Lord sa family ko, ang ate ko po ay nagpa-process na pa-USA. Kahit po siya'y may ganito, ay hindi po hadlang, biyaya ni Lord. So, sa Diyos aasa dahil siya ang pag-asa, ang ani ng kagalingan naming buong pamilya ngayon ay ang tanim namin noon. Kaya po, when doctors give their report, God still has the final word. Ito po ang Bible verse na pinangahawakan ko sa aking family, Jeremiah 33:6, Nevertheless, I will bring health and healing to it. I will heal my people and will let them enjoy abundant peace and security. To God be all the glory. Praise God. Naalala ko pa yung voice message ni Maymay. Parang wala nang pag-asa nung naiyak. Sabi mo sa katabi, partner, pag Kristiyano ka, may isa kang pwedeng asahan. At sigurado walang iba kundi si Lord. Amen? Sige, palapakan mo si Lord. Praise God. 88 million.
Kung pera nga'y mayaman na may. Praise God. So ituloy po natin ang ating pong preaching last Sunday. Sa lahat po na hindi nakapanood, pwede niyo po kayo makapanood sa YouTube po natin. Ang title po nito ay, Bakit Ako Magta-Tithes Part 2? Pastor, bakit po dalawang linggo nyo itinuro? Para yung hindi naka-attend last Sunday, marinig ulit ngayon. Ano? Wala kang ligtas. Okay. What is tithe? Deuteronomy chapter 14 verse 22. You must set aside a tithe of your crops, 1/10 of all. Sabi nyo nga po, 1/10 of all. The crops you harvest each year. Ang tithes po ay 10% ng lahat ng tinatanggap natin. So, sa tanong na bakit ako magta-tithes? So, ito na po. Yung introduction last Sunday po yun. Bakit ako magta-tithes? Number 1, dahil ang utos ay nakasulat sa puso. Isa sa dahilan na malimit kong makita at marinig ay para lang po yan sa mga taga-Israel. Totoo po yan. Maririnig niyo po yan at makikita. May katotohanan. Ang tithes talaga ay batas sa mga taga-Israel. Specifically, sa mga Levites. Ang tithe ay batas na ibinaba sa mga Levites. To be specific, Levites. Number chapter 18 verse 21. Sa mga anak ni Levi, ayan na po yung verse na yan. Narito, aking ibinigay ang lahat ng ika-10 bahagi sa Israel bilang mana, na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipaglilingkod. Sa makatuwid ay sa paglilingkod sa toldang tipanan. So sa church ng mga lingkod. So ang mga Levita po, anak ni Levita or Levi, sila po ay may utos na binaba na sila po ay dapat mag-tithes. Totoo po yan. Kapag may nakita kayo sa TikTok, Facebook, at sabihin na, ang tithes para lang sa mga taga-Israel, para sa mga Levita. Totoo. At ang ibinibigay nilang tithes ay ginagamit para sa mga taga-Levita, sa mga lingkod ni Lord. Itinutulong nila sa mga dayuhan, mga ulila, babaeng balo, para pakainin. Yun po ang pinagagamitan ng tithes. Mababasa nyo rin po yun sa Deuteronomy chapter 14, verse 29. Hindi ko na lang isinulat. Andun po lahat yung ginagawa po nila sa tithes. May specific application yan sa mga taga-Levita. May batas sila para sa tithes. Tama ang comment nila. Wow! So, pastor, bakit ako magta-tithes kung taga-Israel, ako na may Pilipino? Di ba? Pero, ito yung mga pananaw nyo. Hindi doon natatapos ang usapan. Kayo naman. Bago pa ang law or batas sa mga taga-Levita, makinig mabuti. Bago pa ibaba ang batas sa mga taga-Levita, ang katotohanan, wala pang lahing Levita, tandaan nyo hindi pa umuusbong ang lahing Levita, hindi pa nag-e-exist ang lahi nila. Nagta-tithes na yung mga nauna sa kanila. Anong ibig sabihin, pastor? Yes, totoo. May nagta-tithes na bago pa lumabas o umultaw ang lahing Levita. Bago pa ang law, bago pa ang batas sa mga Levita, ang katotohanan, wala pang lahing Levita. Hindi pa sila nag-i-exist, may nagta-tithes na. Walang sinabing utos or batas, pero ginawa na ng mga nauna sa kanila. Bigyan kita, meron 2 karakter sa Bible na nagta-tithes, wala pang mga Levita. Genesis chapter 14, verses 18 to 20. At si Melchizedek, hari ng Salem, na pari, pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Verse 19, siya'y kanyang binasbasan na sinasabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos. So ay si Abraham, pinalitan yung pangalan. Na lumikha ng langit at ng lupa. Verse 20, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng ika-10 bahagi ng lahat. In short, dito palang makikita natin na si Abram ay nag-tithes na. Ginawa ito ni Abram, wala pang batas at wala pang lahing Levita. Alam niyo po, sa research ko,
4 generations pa bago lumabas ang Levites. Si Abraham, tapos 4 na generation pa bago ang Levites. Napakalayo, pero si Abraham nagtatites na. Walang batas, walang nagsabing mag-tites kay Abraham, walang ganon. Ginawa ito ni Abraham, wala pang batas, wala pang lahing Levita, nasa pa-4 pa. Pero ito ang gusto kong makita nyo. Si Abraham ay nagbigay ng 10 bahagi ng lahat kay Melchizedek at ginawa niya ito kahit walang utos. Walang batas tungkol doon. Kusa niya itong ginawa. Sabihin nyo nga po, kusa. Nag-volunteer siyang gawin yon. Kaya sa magsasabing sa Israel lang po yan, bakit itong si Abraham nag-tithes, wala naman siya sa lahi ng Levita? Anong ibig sabihin? Nasa puso ni Abraham ito. May nakaukit or nakasulat na sa puso ni Abraham na magbigay ng tithes kahit wala pa siyang nabasa or walang pangako or walang utos man. Nagkusa siya na dapat lang magdala ng tithes dahil ito ay para sa Diyos at sa lahat na nagawa ng Diyos para sa kanyang buhay. Salamat sa isang napalakpak. Wow, mukhang isa lang ang natutuwa. Imagine, may nakasulat na sa puso, hindi kailangan marinig at nakasulat sa batas. No need. Ito pa, another character, si Jacob. Pastor, kailan lumabas si Jacob? Si Jacob lumabas, si Abraham, 4th generation bago ang Levita. Si Jacob, 2 generation bago pa lumabas ang Levita. Wala pang lahing Levita. Andyan si Jacob. Si Jacob ay ganoon din. Wala pang batas or utos. Wala pa ring Levites doon. Pero, nag-tithes. Genesis chapter 28 verse 20 to 22. Si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung makakasama ko ang Diyos, wow, relationship kay Lord. At ako'y iingatan sa dang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain at damit na maisuot. At ako'y makabalik sa napayapa sa bahay ng aking ama, kung gayon ang Panginoon ang magiging aking Diyos. Verse 22. Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat, yan na naman, nang ibibigay mo sa akin, kausap si Lord, ay ibibigay ko ang 10 bahagi sa iyo. Grabe si Jacob. Walang batas. Si Jacob na ang naglagay ng utos sa sarili niya. Siya na ang nagkusa, Lord, makasama lang kita. Bigyan mo na ako pa makakain na may isuot, magta-tithes ako. Wow, malinaw na. Grabe, grabe. Praise God. Ibang klase si Jacob. Siya na ang naglagay ng utos sa sarili niya. Jacob, pag pinakain ka ni Lord, pag nakasama mo si Lord, pag ikaw ay binigyan ng kasoonan, ikaw ay magta-tithes kay Lord. Siya na sa kanyang sarili. Sabi mo sa katabi mo, anong utos mo sa sarili mo? Anong itinatalaga mo sa sarili mo? Ikaw, huwag ka mag-tithes. Yun ba? Iba si Jacob. Sabi ni Jacob, at lahat ng ibibigay mo sa akin, ay ibibigay ko ang 10 bahagi, Lord. Grabe ka, Jacob. Grabe ka, Jacob. Di kailangan ng batas para gawin ito. Sapat na ikaw ay anak para gawin ito sa itinuturing mong ama. Walang iba kundi si Abba Father. Alam nilang dalawa na ito ay banal sa Panginoon at dapat lang may ibinabalik sa Panginoon. Ang tanong, anong bagay ang ibinabalik mo kay Lord? Lord, thank you. Wow! Tindi ha? Thank you lang. Ang naupo sa'yo, hangin? Energy? Tandaan, Leviticus chapter 27 verse 30. Lahat ng lagi yung lahat ay kasama, no? Lahat ng 10 bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Banal. Ito ang gusto kong bigyan lalo ng diin. Ang tithing ay hindi produkto ng batas o utos, kundi may mas malalim na principle po dyan. Hindi kailangan magbaba pa ng batas para gawin ito,
kusa nilang ginawa dahil ang bibigyan ay karapat-dapat bigyan. At the same time, sa mga nagsasabing, Old Testament lang yan. New Covenant na tayo. Mukhang matalino. May sasabihin ako sa iyo, ang tanong, meron pa bang gawain sa church ngayon? May mission pa po ba ang church? Meron, of course, meron pa din. Meron pa bang dapat suportahan pagdating sa gawain ni Lord? The answer is yes. Kita nyo, ang sarap-sarap ng upo nyo, ang lamig-lamig kayo. Mamaya may pa-juice pa. Sinusuportahan namin kayo para makapakinig ng maayos ng word. Diba? Ang ganda-ganda ng tugtugan. Sound system. Inaayos lahat. Kasi may gawain pa si Lord. May spiritual government pa ba ngayon? Yes. Kung may ministry pa din, may workers pa din, hindi ba dapat may provision pa din? May kailangan pa ring suportahan ng church. At again, anong mission? For the salvation of the lost. Napakandingding mission ito kasi nakasalalay dito ang buhay na walang hanggan. O, isa pang malimit na comment na marinig nyo sa influencer at mga comment. Makikibidyohan nga ako at makikitag yung mga yan. Hindi na tayo under batas, kundi under grace na tayo. Oh, sino narinig yan? Oh, marami. Oh, may sasabihin ako sa mga nagsasabi dyan, ha? Kung sasabihin mo ay nasa grace time tayo ngayon, then why do we give less under grace than under the law? Bakit sa biyaya, sasabihin mo, titipidin mo si Lord? Hindi ba dapat mas malaki nga ngayon? Kasi super matindi ang biyaya ni Lord. Hindi ka na under ng batas, under ka na ng matinding biyaya. Hindi ba dapat lumaki pa? Pero sa totoo lang, kaya ka nagtatanong ng bakit ako magta-tithes? Dahil ayaw mo ng 10%. Ayaw mo ng 10% kasi nalalakihan ka. Kaya kung sasabihin mo sa'yo, under grace na tayo ngayon, the more kang magbigay. The more kang ini-expect lakihan. Bakit tayo magbibigay na mas mababa under grace than under the law? Kaya questionable ang tithe sa ilan, tutumbukin na natin. Kaya ipinipilit ang under grace, pero hindi ba dapat kung under grace na tayo, mas malaki ang ating binibigay? Dahil suktulang biyaya na ang meron ngayon. Kasi nga nasa era tayo na ang Diyos ay punong-puno ng biyaya. Kung sasabihin mo na under grace tayo, hindi na under the law, ine-expect ko, sige, huwag ka mag-tithe, okay lang. Ine-expect ko na lalampasan mo pa ang tithe kung nauunawaan mo ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa iyo. Hello? Wala na tayo sa old mindset. Narasahan nyo na tayo. Kung talaga may relationship ko kay Lord, ba't mo titipidin? At hindi po ba? At ine-expect ko na ang giving ay hindi na issue sa mga under the grace. Kung ipipilit mo pa rin. Anong challenge sa mga nagsasabi nito? 2 Corinthians chapter 6 or chapter 8 verse 7. Since you excel in so many ways, in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasms, and your love for us, I want you to excel also in this gracious act of giving. Yan ang ini-expect ni Lord sa New Covenant. Ano yon? Mag-excel ka daw sa giving at mabiyaya na nga. Hindi ini-expect na tatanungin mo pa. Ang ini-expect, mag-excel. Alam nyo ka po yung mag-excel? Lampasan mo pa nga. Kasi ina-expect, I want you to excel also in this gracious act of giving. Therefore, grace is not an excuse to give less. It is a call to give beyond the standard. Sino gusto ng under grace? Tithes na lang, pastor. Tithes na lang. Lalampasan ko pa yung standard. Mahirap na nga yung 10%. Diba? Kaya last Sunday, napag-usapan natin yung yung pangatlong uri na nagtatites. Ano nga yun? Ano yung pangatlong uri na nagtatites? Generous tither. Nilampasan nga Kasi under grace na. Mas matindi. Sasabihan pa nila. Dahil under grace na, ibe-base na natin sa ipinasya ng puso. O, sino narinig na yun? O, marami yan. Mga ipinasya ng puso.
Again, may katotohanan naman yung verse na yon, ayon sa ipinasya ng puso. Pero kung si Lord ang nasa puso, ba't hindi kayang ibigay para kay Lord? May katotohanan, pero dapat mag-exceed ka dapat, hindi bababa. O, sige. Ilagay natin sa tunay na buhay. Example, doon tayo sa ipinasya ng puso. Hindi mo kasi tanggap yung tithes eh. Doon tayo sa ipinasya ng puso. Sige. Bigay natin sa tunay na buhay ha. Halimbawa, sasabihin ng boss mo sa trabaho. Sabi niya, Utoy, ano ba tawag dito sa ano? Pagka Utoy, sa Batangas yun eh. Ano ba tawag dito sa Manila? Ha? Sige, boy na lang, boy. Pogi, sige, pogi. Pogi, tatanggap ka na. Pero yung sahod mo, depende sa ipinasya ng puso ko. Testing lang, testing. Depende sa ipinasya ng puso ko. Papayag ka ba? Hindi nga. Hindi ko alam kung papayag ka. Siyempre, gusto mo ng standard, di ba? Gusto ko po standard 10K kinsenas katapusan. Gusto ko yung may specific. You want a specific amount of salary with benefits, right? Hindi ka pipirma ng kontrata nung wala yung specific standard. Tama po ba? Alam mo pa nga kung may leave, ilang araw. Pag may OT po ba dyan, magkano ang dagdag? Alam mo ba yan lahat? Pero nang itinuturo ko yung tayo, sa linaw-linaw, hindi, wala yan. 10% wala yan. Wala yan. Pero pag sahod, alam mo yan. Pag nga may nabawas na konti, alam mo yan. Pag kulang na konti, alam mo yan. Hindi ka nagbibigay based sa mood mo or based sa feelings or mood ni boss. Halimbawa, ipinasya ng puso, sabi ni boss, medyo lugi tayo ngayon eh. Pwede bang ang sahod mo ganito na lang? Papayag ka kaya? Siyempre hindi. Mahirap yan. Depende sa sitwasyon. Kailangan magkaroon ng clarity. Sa Diyos ba wala tayong kalinawan? Hindi mamalinaw ang para sa Diyos sa mga tinatanggap mo? At saka payag naman akong not by law but by grace. But prove to me na yan ang pananaw mo through your giving. Lampasan mo ang tithes if you want. Sige. Sabi ng isa, tithes na lang. Mahirap pala po yan. Kaya kung may standard or baseline na 10%, magpasalamat ka kasi masusukat natin kung tunay tayo nagtitiwala sa Kanya. Magpasalamat ka. Thank you, Lord. May baseline. Alam ko kung hanggang saan. Alam ko na, naintindihan ko na. Ikaw naman, pastor, di ka na mabiro. Gets ko na. Luke 12:48b. Basahin nyo to ha. Baka kasi kulang ka pa sa push eh. Nagdadalawang isip ka pa. Kaya ibang nagpa-partial titler, mga partial titler dyan. Yung nagtatice minsan, o irregular titler dyan, nagtatice minsan, wala, ganyan. When someone has given much will, nasaan ako? Much will be required in return. And when someone has been entrusted with much, even more will be required. Marami ka ba tinatanggap ngayon? Matindi ang requirement ni Lord dyan. Kung ayaw mo ng tithes, bahala ka na magbigay sa sarili mo kung ano. Pero kasi kami, tithes talaga kami. Yan ang standard namin. Pag naibibigay namin, ibig sabihin, yung required na in return, nagagawa namin. Pero kung ayaw mo ng tithes, it's okay. Pero dapat, naglalagay ka sa sarili mo ng isang bagay na alam mong pagbabalik sa Panginoon. Pastor, hindi ka na mabiro, tithes na lang. Ikaw naman. Lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa atin ay pananagutan natin. Alam niyo ba yon? Kaya ang naghahangat ng madami, malaki at sobra-sobra ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya huwag re-request kay Lord, Lord, payamanin mo ako! Nagtanong si Lord, ang akin dyan? Lord, sobra-sobra, madami! Yan. Parang narinig ko na yan. Parang naalala ko yung joke na yan. Alam niyo ba yung joke na yan? Alam niyo yan? Naiinis na nag-pray, Christian. Naging Christian, naka-attend lang. Sabi, Lord, I pray, magkaroon ako ng pagkakakitaan.
Sisiguraduhin ko sa'yo, hati tayo. Ito ang nangyari, binigyan ni Lord ng pagkakitaan, nakapag-alaga ng 2 baboy. Grabe talaga! Lumaki yung baboy, alam mo nung ibebenta na, namatay yung isa. Ang sabi nung nag-pray, Lord, namatay yung sayo. Sabi mo sa katabi yung partner, hati pala ha. Galing mo ha. Hati pala namatay yung kay Lord. Diyan tayo magaling eh. Pag pinagpala na tayo ni Lord eh. Nakakalimutan mo yung para kay Lord talaga. Kaya salamat sa tithes, may stand Lord. Amen. Si ano kasi nagsabi tuloy, naalala ko yung mga jokes ko talaga dati eh. Kaya habang yan pa lang ang tinatanggap, ibawas na ang tithes para masanay na ibalik ang para kay Lord. At kapag nabiyayaan na ng pag-angat ng Diyos, alam mo pa rin magbalik para sa Kanya. Amen. Another argument. Gusto yung mga argument eh. Pinapakinggan ko talaga yung mga argument. Another argument. Pastor, yan tithes, wala na yan sa New Testament. Nasa Old lang yan. Kita mo, puro malaki treated. Linggo-linggo lang po, malaki treated. Wala po yan sa New Testament. Sino nagsabi sa'yo, magbasa ka nga? Luke 11:42. O, Luke 11:42. Wala. Nasaan? 18 verse 12. Sala pala nakalagay din eh. Luke 18 verse 12. Ayan. Ang mga Pharisees noon nagtitithes. I fast twice a week and I give you 1/10 of my income. Oh! Sabi mo, sabi mo, nasa old yan, Luke yan. Nasa New Testament yan, may nagtitithes noon. 1/10 of my income. Meron pa. O, 2 verse. Baka sabi mo, iisa lang naman, pastor. 2 na. Sige, 2 na. Binanggit po yan ni Jesus mismo. Sa bibig ni Jesus mismo lumabas. Matthew 23 verse 23. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites, for you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the most important aspects of the law, justice, mercy, and faith. You should tithe, yes. New Testament yan. May nahanap kami. But do not neglect the more important things. Kay Jesus lumabas na bibig. You should tithe? Yes. Pastor, dadalwa naman. May pangatlo pa. Pangatlo pa. Kung gusto niyo ng tungkol sa tithes, basahin yung Hebrews chapter 7 verses 1 to 10. Ang pagbibigay ng tithes ni Abraham, inilahad-lahat noon. Bakit uulitin kung di naman kailangan? Inulit kasi mahalaga. Sa Hebrews. Mababasa mo rin yan. Hindi ko sila, 1 to 10 na yun, nakaba. Wala kong basahin ko lahat yun, ano? Magbasa na kayo. Andun lahat yon. Therefore, ang utos ay hindi lamang nakasulat sa stone tablet or sa scroll of paper. Ito dapat ay nakasulat sa puso. Tulad ng tithes, lampasan na natin na ang pagsunod natin ay dahil may utos. Lampas na doon. Mga magulang, gusto nyo bang sumunod ang inyong anak dahil may utos lang o gusto nyo nagkukusa ang inyong mga anak? Mamili kayo sa dalawa. Christian, ano bang gusto nyo? Sumusunod ka na lang sa Diyos kasi may utos o sumusunod ka na lang kay Lord kasi tunay na mahal mo siya? Pumili ka sa dalawa. Lampas na tayo sa pagsunod dahil may utos. Sumusunod tayo hindi na dahil may utos, kundi dahil mahal natin ang nag-utos. At gumagawa tayo ng kusa at bukal sa loob dahil ito ay automatic response ng tunay na mga anak. Sino dito mga anak? Amen. Pangalawa, number 2. 4 po ito, huwag mo kayong tutulog. Bakit ako magta-tithes? Dahil hindi ito atin. Kasi simple yung gumamit ng words, pastor, para maunawaan. Paglalim ng words, hindi maunawaan eh. Dahil hindi ito atin. Okay? Naintindihan mo hindi ito atin?
Lahat ng meron ka, hindi iyo. Sabi mo sa katabi mo, walang sayo. Walang sayo. Kay Lord lahat. Sino sumasangayon? Kay Lord lahat. Dahil kung iyo talaga yan, bakit pag nawala ka, iiwan mo din? Hindi ba dapat pag nawala ka, kasama mo lahat yan? In short, walang atin. God's own you and everything you have. Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belong to Him. Walang sayo. Sino nga ulit naniniwala na lahat ng pag-aari ay kay Lord? Amen. Kahit bagay na pinaghirapan mo or pinagtrabahuhan mo, kanya rin yan. Oh, hindi po, pastor. Ako po nagtrabaho, ako po napagod. Ako po nagtinda, ako po nagpawis, ako po ang nag-isip, ako po ang gumawa, ako po ang busy. Maghapon po, ako po talaga ang nagtrabaho. Sige, kung gusto sa'yo, sige. Subukan natin tanggalin ang hangin. Sa'yo. Ewan ko naman kung makagawa ka. Lord, patanggal ang hangin. Kanya pala lahat eh. Hindi ba? Hindi ka makakagawa. At gaano ka nakakasigurado ganyan ka pa rin kalakas bukas? Tanggalan ka ni Lord ng lakas. Salamat po sa inyong pagtao. Mamaya maniningil na lang po ako. Kung tanggalan tayo ni Lord ng lakas, kat o bigyan ka ng sakit, sa palagi mo kapagtrabaho ka? You are blessed kasi nagising kang malakas, nakapagtrabaho ka. Kaya ka nagbabalik ng lives bilang pasalamat, Lord. Sa'yo to lahat. Kaya biyaya ng Diyos kung bakit natin nagagawa yung trabaho na yon, nabiyayaan lang tayo. Huwag mong kalimutan, ano mang meron ka, ikaw ay nabiyayaan lang. At napagkatiwalaan lang. At anytime, pag pinagdesisyon ni Lord, pwedeng mawala. Pero huwag naman ngayon mawala, no? Ikaw na may happy sa meron ka, no? Deuteronomy 8 verse 18. Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. O, sino nagbigay ng kapangyarihan kung meron, bakit meron ka? Si Lord pa din! Siya nagbigay ng talino sa iyo, ng kaalaman, ng diskarte. Sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyo, mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Si Lord ang nagbigay ng kapangyarihan kung bakit meron ka ng mga bagay na yan. Therefore, kung kanya lahat at siya pa ang nagbigay ng kakayahan, kung magbibigay ka ng 10%, hindi mo binibigyan ng Diyos. Dahil siya ang dahilan kung bakit meron ka. Hindi na ako magtataka kung bakit ito ang term na ginamit niya, Malakay 3:10a, dalhin. Kaya pala ang term na ginamit ay dalhin instead of ibigay, bring instead of give, pinapadala kasi sa kanya kasi hindi atin. Kaya kapag ikaw ay nagtitithes, ina-acknowledge mo lang na lahat ng bagay na meron ka ay ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. In short, therefore na naman tayo. Tithe is the portion of the Lord. Hindi iyo, kanya. Kaya ang tithe ay para sa kanya. Kung 10% lang, I use the word lang. Kasi natira magkano ba natira sa'yo? 90. Unfair nga, siya may-ari lahat, tapos 90 yung sa'yo. Parang unfair nga, dapat nga yung baboy eh. Dapat 50-50 yun eh. Dapat 50-50 ang hatian, di ba? Kanya na nga lahat. Tapos sabi ni Lord, 10% na yung akin, okay lang. Sa'yo yung 90. Tapos magtatanong ka pa, bakit ako magtatithe? Sabihin ni Lord sa'yo, sige na nga, 100 sa'yo. Ewan ko lang kung lalo ka maging masaya. Hindi. Kung 10% lang ang hinihingi, magpasalamat. Bakit? Dahil hindi inilahat. Praise God. Medyo pumapasok na po sa puso nyo. Hindi ako nagmamadali dito. Talagang gusto ko talaga pumasok sa puso. Ine-explain ko lang itong mabuti ha, pero hindi kita pipiliting mag-tithes. Sabi ko nga nung una, kung ito ang dahilan ng hindi mo pag-attend, huwag ka mag-tithes talaga. Umatend ka lang. Sinasabi ko na talaga yan.
Pero don't expect ng pagbubuhos ng pagpapala. Okay lang na hindi mag-tithes. Walang problema yun sa akin. Basta umattend ka. Okay? Pero kung gusto mong mapagpala at ayaw mong lumala ang iyong buhay, subukan mo ang tithes. Subukan mo ang tithes. Bakit papastor mo ini-encourage na huwag mag-tithes kung hindi rin lang a-attend? Kasi hindi naman sukapatan ng kaligtasan ng pagta-tithes. Pwede ka pa rin maligtas o mapunta ng langit kahit di ka magta-tithes. Totoo yan. Pwede ka pa rin pumunta ng langit. Pasok! Di ka nag-tithes na, pero welcome ka dito. Grabe pag-welcome sa'yo, ha? Ano pa? Okay lang, ligtas ka pa din. Walang problema. Pwede ka pa rin pumasok kahit di ka mag-tithes. Okay lang yan. Pwede ka pa rin maligtas. Totoo yan. Langit pa din. Pero ito ang challenge ko sa'yo. Kung totoong tagalangit ka, bakit naman hindi ka magta-tithes? Again, ini-encourage ko kayo. But I will challenge you. Are you truly recognize God as your source? Siya ba talaga ang source mo? Kasi kung siya, giving is not a law. It becomes worship. Sa bawat paghakbang mo, papunta doon. At sa bawat magkuha ng pulang sobre, ito'y pag-worship sa Panginoon. At sa bawat pagbibigay ng 10%, at paglakad sa punta sa unahan, at paghuhulog, ito'y worship sa Panginoon. Akala mo yung worship Sabi ng Panginoon, ba, ang anak ko nag-worship sa akin, nakakatawa naman, bunot din pag may time. Parang consumer na lang yata. Lord, anong akin? Anong para sa akin? Anong para sa akin? Anong napapala ko dyan? Sabi ni Lord, maglabas naman. Wala kang kaambag-ambag. Nakakita naman kayo ng kasama walang kaambag-ambag. Ang sarap isuot sa bag. Mama, ayaw ko na isama yun. Wala, di ba nag-aambag? Ang ambag lang yung boses. Tapos pag kinausap mo pa, ang lalabas sa bibig, reklamo. Wala naman kabigay-bigay. Nagjo-joke lang po ako Huwag niyo seryoso yung iba kong sinasabi. Maliban sa verse, ano? Hindi sukatan ang 10% ng puso mo. Pero maaaring iyan ang simula na sanayin ng puso mo na kilalanin ng Diyos bilang iyong pinagmulan. Kung siya ang tagapagligtas, bakit ka natatakot mabawasan? Niligtas ka na nga, yan pa ba namang kakulangan? Amen? Meron pang isang bagay na dapat mong malaman kapag di ka nagbibigay ng tithes. Handa na po ba kayo? Ayoko sana isabihin to pero nakasulat. Sige na, sasabihin ko na. Kahit masakit sa puso, sige, sasabihin ko na. Ready naman mga puso nyo, no? Ready ang puso nyo na pumunta rito sa lugar na ito? Sabi ng isa, na-invite pa dito. Para sa iyo to, Malakay 3:8. Bago yung Malakay 3:10. Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Grabe. Gayon may ninanakawan nyo ako, sabi ni Lord. Ngunit inyo sinasabi, paano ka namin ninanakawan, Lord? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Titigan mo naman sa mga yung katabi. Sino din gusto masabi magnanakaw? Ayaw ko masabi na magnanakaw. Alam mo, ang tawag hindi nagtatay, ito ang tawag ng Bible dyan. Si Lord pa nagsabi yan, ha? Paano ko kayo nilanakawan, Lord? Hindi ka nagtatithes. Dahil kay Lord lahat at kung hindi na ibabalik ay Sabi ko ito, dahil kay Lord lahat at kung hindi na ibabalik ang ipinababalik ng tithes, nananakawan ng tao ang Diyos. Masakit pakinggan pero totoo. Dahil naintindihan natin na lahat ng bagay ay Kanya, kaya kung 10% lang ang pinapadala sa atin o ipinababalik,
hindi naman malaki yun kumpara sa kusa niyang pagbibigay ng buhay para sa atin. Para iligtas tayo, hindi tayo i-challenge ng pagdadala ng tithes kung wala munang ibinigay ang Diyos. Tandaan, ang ibinigay ng Diyos ay sarili niyang buhay. Kahit hindi mo hiningi, ibinigay niya ng kusa para iligtas ka lang. Ang kapalit nito'y hindi kayamanan. Ang kapalit nito'y buhay na walang hanggan na dapat paparusahan ka sa impyerno. Salamat sa Panginoong Yesus, ibinigay niya ang buhay niya parang isang tulad mo at ang tulad ko ay pumunta sa langit. Bakit ako magta-tithes? Number 3. Dahil ayaw nating mawalan. Pwede kang hindi mag-tithes, pero hindi ko mapapangakong hindi ka mawawalan. Kasi may verse eh. Pastor, paano ko mawawalan? Okay, Pastor naman, kapag nga nagbigay ng tithes ay mawawala ng 10%. May punto ka. May punto ka. Kasi pag nag-tithes, mawawala ka ng 10%. Tama naman. Pero sabi ko dito, ayaw kitang mawalan. Pastor, bakit? Yun ang sa palagay mo. Pero iba sa pananaw ng mga taong nabubuhay sa salita ni Lord, ito ang pangako sa nagtatites, Malakay 3:11. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo. Sabi niyo, mananakmal. Yan. May mga mananakmal na nakabang. Kahit hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa at ang inyong puno ng ubas na parang ay hindi mawawalan bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang nagtatites ay may proteksyon para di mawalan. Kaya pag hindi ka nag-tithes, walang proteksyon. Ako po ay math teacher, sinabi ko na po sa inyo. Ang inyo pong pastor ay graduate sa biyaya ni Lord ng Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. At graduate din po ako ng Master of Education, major in Mathematics. For the glory of God. Hindi ko alam kung bakit ako marunong sa math. Ngayon ko lang sasabihin na mas malaki ang 90% sa 100%. Pastor naman, 90% is greater than 100%. Paano nangyari? Tithes. Pag nag-tithes ka, ilan natitira? Pag hindi ka nagbigay, ilan ang sa'yo? 100. Pero yan sabihin ko sa'yo, mas malaki ang 90 sa 100. Nagtuturo ng mali ang teacher na ito. Bakit mas malaki yung 90 sa 100? Kasi yung 90 may protection, yung 100 wala. Pati ako'y nagtataka doon sa ginamit na term. Tingnan nyo yung ginamit na term. Mananakmal. Sa palagay mo, mga ilang kaya masasakmal na yan? May 10% kaya? Ay! Sino kung nakakain na ng pagkain? Ah, sinubo na lahat eh! Sinakmal na lahat eh! Gano'ng kadami yon? Halos ina lahat. Kaya walang protection 100, humanda ka. Pag andyan yung mananakmal, sisigurado hindi ko lang kung ilan matitira. Pero sigurado ako, mas mababa sa 90%. Ba? At saka anytime pwedeng mawala. Kaya isang pagpapala sa mga taong nagtatays ay yung walang nakukuha ang kaaway sa iyo. Pansinin mo yung mga biglang gastos. Woo! Posibleng may nakapasok na mananakmal. Walang pang sahod, ubos na. Wala nun dito. Hindi ba yan tulad ng bunga na hindi pa naaani pero kinakain na ng ibon? Masipag ka naman, pero parang laging kulang. Tapat ka naman, pero mamaya parang kinakapos na naman. Nauubusan pa din. At kung minsan hindi mapigilang makapangutang, kat. Baka hindi nyo alam yung kat. Pag sinabi kat, pag may negative words na sinabi ka, cut mo agad. Kinakat po agad namin. Ang ganda mo! Huwag mo ikakat. Maganda yun. Huwag mo ikakat yan. You are blessed! Huwag mo ikakat. Pero pag may sinabi kang negative things, ikakat mo. Makakapangutang! Kat. Alam niyo na yung kat. Okay, sa mga artista lang po yan. Cut! Nasa naman ako? Wala ako. Tawa kasi kayo ng tawa. Sino dito mga negosyante? Napansin mo break and even? Daming dumadating na hindi inaasahang gastos. Paggawa, kailangan ng ganito. May problema sa ganyan. Posibleng tithes ang kulang mo. Wala kasing proteksyon ang kita mo or tinatanggap mo.
Bakit ako magtatights, pastor, kung yung iba naman mayaman pa nga, ay hindi naman nagtatights? Ang yaman-yaman na no, hindi naman nagtatights. Sagutin natin, pwede nga mayaman yon, pero walang proteksyon. Walang nag-iingat ng lahat ng meron sila. Medyo kakaba-kaba pa. Pero sa tither, relax lang dahil may Diyos na nagbabantay sa lahat ng meron ka. At nag-e-escort sa lahat ng parating pa. Eh yung iba parating pa lang. May mananakmal na. Kaya pag dumating sa'yo, ito lang. May nasakmal na, parating pa lang. Pero kapag nagtatights ka, parating pa lang, may escort na. Angels of the Lord, ito na ang pagpapala, parating na. Bawal masakmal, bawal masakmal. Parating na pagpapala. May taga-deliver. Grab, Food Panda, Lalamove. Kung gusto mong hindi mawala, hindi masakmalan, hindi maubusan ng bunga, subukan mo ang Diyos. Hindi mo kailangan ma-stress. Hindi mo kailangan bantayan ng 24/7 ang negosyo mo, ang investment mo, ang sahod or baon mo. Mag-tights ka kasi may pag-iingat ang Diyos. Kaya chill ka lang, matindi ang tagapagbantay mo. Matindi ang tagapagbantay mo. Kaya kung may naiiwanan kang bukas ang kotse mo, hindi, wala ka kaba-kaba. Naiiwan ang susi, wala ka kaba-kaba. Nagtatights naman ako. Pero kapag hindi nag-tights, naku po, ang susi! Yan. Walang protection kasi. Kaya ganoon lamang ni-required ni Hezekiah ang mga tao na mag-tights. Tandaan niyo po ni-required. 2 Chronicles chapter 31 verse 4 to 5. In addition, he required the people in Jerusalem to bring a portion of their goods to the priests and Levites so they can devote themselves fully to the law of the Lord. Verse 5, the immediate of people responded immediately and generously. Sana all. Ni-required, pero yung mga tao nag-respond ano daw? Immediately, generously. Agad na. Tights. Nagmamadali pa. At generously, by bringing the first of their crops and grain, new wine, olive oil, honey, and all the produce of their fields. They brought a large quantity, a tithe of all they produce. Lupit ni Hezekiah, ni-required na. Bakit kaya ni-required? Inaisip ko kung bakit ni-required, baka hindi nagka-tithes. Ni-required na. Kasi alam ni Hezekiah ang kayang gawin ng Diyos sa mga tao nagta-tithes at ang proteksyon na kayang gumagawa nito. Hindi ako naririto para i-required kayo. Huwag niyo akong pilitin. Hindi, walang requirement. Mapagbiyaya si Lord. Mag-tithes ka o hindi, friend pa rin tayo. Wala kang maririnig sa akin negative words. Wala kang maririnig sa akin kahit anong salita. Wala kang maririnig. Okay lang. Hindi requirement sa church natin. Wala yun. Hindi ako narito para i-required kayo, pero narito ako upang magturo dahil nagmamahal ako sa tao ng JA1 Marikina. Ayaw kitang mawalan. Ayaw kitang mabawasan. Ayaw kitang masakmalan kung bakit tinuturo ko ito. Gusto ko protektado ang lahat ng meron ka. Subukan mo at tiyak makikita mo. Amen. Ito po yung pastor na nagmamahal sa inyo. Ayaw kayong mawalan. Galing na rin ako dyan sa laging kulang. Laging ubos. Laging wala. Pero iba kapag na kay Lord na at sumusunod na. Amen? And lastly, hindi lang ayaw kitang mawalan kaya ako itinuturo ito dahil gusto nating madagdagan. Parang ganda ng number 4. Huwag na yung number 3. Gusto kitang madagdagan. Hebrews chapter 7 verse 5. Now, the law of Moses required that the priests who are descendant of Levi must collect a tithe from the rest of the people of Israel, who are also descendants of Abraham. Oh, pastor, kita mo yan, nabasa ko yan. Totoo nga, sa people ng Israel lang yan. Sa mga Levites, descendant of Levi, sa descendants of Abraham lang ang tithes. Kita mo yan, Hebrews 7:5. Oo, kasi sabi ko nga totoo, nung una pa lang, hindi naman ako nagsabi ng hindi totoo. Pero may sasabihin ako sa iyo. Makinig ka mabuti ha, kaunti na lang po ito. May sasabihin ako sa inyo, we are descendants of Abraham.
Galatians 3:29. If you belong to Christ, ikaw ba ay belong kay Christ? Yes! Then you are Abraham's seed, the heirs according to the promise. Dahil tayo ay hintil na napadugtong kay Abraham sa pamamagitan ni Jesus, dapat lang tayo ay mag-tithes. Dahil tayo ay tagapagmana ng pangako. Dahil ikaw ay tagapagmana, tiyak na madadagdagan ka. Hindi naman tayo libita para mag-tithes. Oo nga. Paulit-ulit ako dun Oo nga, hindi ka nga libita. Pero, Hebrews 7 verse 6. But Melchizedek, who was not a descendant of Levi. Kita niyo yun Hindi yan descendant of Levi. Collected a tenth from Abraham. And Melchizedek placed a blessing upon Abraham, the one who had already received the promises of God. Si Melchizedek nga, hindi libita, tumatanggap ng tithes. Nautos lang yun sa libita. At si Abraham, hindi rin libita, pero nagbigay. At tumanggap si Abraham ng pangako ng Diyos. Ibig sabihin, ang tithe, hindi na tungkol sa kung anong lahi ka. Kung ikaw ay na kay Kristo at gusto mong mapagpala, gusto mong madagdagan, mag-tithes ka. Mamaya, dahil dito ka nagta-tithes, magdedeklara ako na ang pangako ang matanggap mo at tiyak mararamdaman mo ang pag-aangat ng Diyos sa buhay mo. Totoong may blessings, pero iba kapag nagta-tithes, tinatawag ng mga bansang mapalad at magiging katuwaan ng marami. Maraming mabe-bless dahil sa buhay mo, Malakay 3:12. Tatawagin kayong mapapalad ng lahat ng mga bansa. Sapagkat kayo'y magiging lupain ng katuwaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sino nang naranasan na to? Yung mga tao na sa paligid mo, pag nag-tithes ka, ma-amaze ka sa salita nila. Si Dondon, yumaman na Pautang, Alam mo, makakarinig ka na ng mga term na ganyan. Kasi nagtatights ka. Grabe talaga, ang dami niyo pinamili. Yung mga yumaman na kayo, Saan ka tumama? Kakaiba yung maririnig mo, talagang bless ka. Bless ang maririnig mo, ikaw ay bless. Kaya ang challenge ko sa'yo, kung undecided ka pa din, para sa'yo to. Huwag mo munang hindian kung hindi mo muna naiintindihan. Ayaw, hindi. Ayaw ko. Hindi mo pa nga naiintindihan. Mas maganda yung kahit hindi mo naiintindihan, ginagawa mo na. At mamaya maiintindihan mo, sasabihin mo, thank you Lord, ito pala yun. In conclusion, sinasabi ko lang last Sunday na makikita ang pagkakaiba ng taong nagtatithe sa hindi. Tama po ba? Sinabi ko ba last Sunday yon? May confirmation agad-agad. Lunes pa lamang. Lunes, Malakay 3:18. Kala ko walang verse na gano'n. Meron pala. Nakaka-excite. At minsan pa ay makikilala ninyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Kanya. May confirmation na. Makikita ang pagkakaiba. Yang katabi mo nagtatights, magiging bigatin yan. Yang katabi mo yan na dati nagpapalibre, yan naman lilibre sa'yo. Yan dati pabigat sa'yo. Laging ikaw. Mamaya siya na nga ang bahala sa'yo. Amen! Sabi nung isa, hindi ako papayag, pastor. Hindi ako papayag. Gusto ko'y kami lahat. Yung sige. Maiba ang magbabayad. Kaka-excite ang gagawin ni Lord. Kaya tayo lilipat sa malaki-laking lugar yung may parking. Kasi pag nagsimula ka na, alam ko lahat tayo magkaroon ng sasakyan. So pag lumipat tayo, kailangan mga parking, may minimum 40 parkings, minimum. Sabi ng isa, motor lang po sa akin, masaya na ako. Sa isip mo lang yun, pero ang plano ni Lord sa'yo mas matindi. Ikaw naman. Sino pong handa na? Tapos na po ako. Meron pa ba? Okay, wala na. Sino pong naiintindihan ng tithes? Na-explain ko po ba sa biyaya ni Lord? Yung may tanong, mag-PM.
Pag kayang sagutin, sasagutin natin. Pag hindi kayang sagutin, hindi ko sasagutin. Ano? Yun talaga hindi na kumbinse sa pagta-types. Wala na akong magagawa. Si Lord na bahala kayo. Okay? Pwede po ba tayo tumayo lahat? May gagawin po tayo. Bakit ako magta-types? Grabe yung preaching na to, no? Biyaya ni Lord. Ay! Thank you, Lord, kasi pinaintindi mo to sa amin. Yung mga nagta-types na, biyaya po ni Lord, you are blessed. Yung mga irregular tither, gawin mo ng regular. Yung mga partial, hindi eksaktong 10%, gawin mo ng eksakto. Magko-compute ka na rin lang, eksakto mo na. Yung mga non-tither pa, at ngayon pa lang magdi-decide, humanda ka. Kasi, inilagay ko po lahat ng pangako ng nagta-tithes. Another preaching sana yun pero pwede namang ideklara ko na lang para tanggapin mo na agad. Amen? Sige, bow down your heads, close your eyes. Babanggitin ko lahat ng pangako ni Lord sa lahat ng nagtatides. Tanggapin mo ito. Tanggapin mo ito. Itong pangakong ito sa biyaya ni Lord. Tanggapin mo. By faith, pwede kang magsabi na akin yon. By faith, tanggapin mo to. By faith, paniwalaan mong tatanggapin mo to pag nag-tithes ka. Kasi ito ang pangako ni Lord. Ito ang tatanggapin ng nagtatides. Huwag ka muna masyado ma-excite ha. Ano ka lang? Pakinggan mo muna lahat yung pangako. Unang pangako, maipapanumbalik ang relasyon mo sa Diyos. Magiging close layo kayo ni Lord. Kasi sobrang magtitiwala ka na sa Kanya. Mas matinding kalapitan sa Panginoon. Grabing kalapitan. Mas malapit kesa dati. Another pangako, bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit. Humanda ka kung gaano kalaking bintana yan. Bintana ng pagpapala. Bintana ng pag-angat ng Diyos sa'yo. Ibubuhos lahat sa'yo. Ang isang pagpapala na walang sukat kalalagyan. Sobra-sobra, labis-labis, makakapamigay ka pa sa dami. Another pangako, sasawayin ng mga nanakmal, walang masisira, walang mababawas, walang makukuha, walang mawawalan. Tatawagin kayong blessed, you are blessed. Maraming matutuwa sa inyo dahil kayo ay tagapagdala ng pagpapala sa inyong pamilya, sa inyong mga kamag-anak, kapitbahay, kaklase, katrabaho, humanda ka. Ito ang mga pangakong tatanggapin mo, and right now, in the mighty name of Jesus, itaas mo ang iyong mga kamay by faith. Father God, I declare, tumatanggap ang mga tao ng marikina ng matinding pagpapala sa lugar na to. Lord, wala nang mananakmal, wala nang hadlang, wala nang mawawalan, wala nang iiyak, wala nang mabubudol, Panginoon, wala nang mai-scam, Lord God. Lord, open the windows of heavens wide today. Pour out the blessings upon your people. Pour out the blessings upon your people. Church, name your blessing. Pangalanan mo kung anong gusto mong pagpapalang tanggapin sa Panginoon ngayong oras na to. Kung gusto mo ng kagalingan, healing flow. Kung gusto mo ng provision, provision flow. Kung gusto mo ng breakthrough, breakthrough flow. Kung gusto mo ng paglaya sa kahirapan, right now, pinapalaya ka ng Panginoon sa oras na to. Humanda ka. Receive! 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 The blessings of the Lord right now! Flow! 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 Flow!
Habang tumutugtog ito, the word of God flow. Hahabulin ka ng pagpapala. Hahabulin ka ng pagpapala. At hahabulan ka nito. Hawitan mo, Panginoon. Shout to God right now. Shout to God. Shout to God. Kumanda ka, hindi ka na manghihingi, hindi ka na manghihiram, hindi ka na lalapit, hindi ka na mahihirap paglapit. Kumanda ka, dahil ang pagpapala ay ibibigay ng Diyos ay hahabulin ka ng pagpapala. Hindi natatapos sa pagpapala. Tumanggap ka, mamaya tatanggap ka na naman, mamaya tatanggap ka na naman, mamaya tatanggap ka na naman, mamaya tatanggap ka na naman. Mamaya tuloy-tuloy na pagtanggap. Nagre-receive ka para magre-receive ka ulit. Kumanda ka sa mga taong ready. Receive! 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 Church, ang totoo niyan, ang tithes ay simula pa lang. Marami na dito ang lampas sa tithes. Wala nang question sa tithes. Kaya marami dito ang super blessed. Tatapatin ko kayo dito. Ang tunay na labanan ng pagbibigay ay ang usapan sa natirang 90%. Dahil ang 10% ay labanan ng pagdadala. Pero sa natira, ito ang tunay na labanan. Ito ang sukatan ng generosity ng isang tao. Kaya ngayong oras na to, if you're willing to surrender everything, even your finances to God, tulad ni Jacob, gumawa ka ng commitment kay God. Hindi na lang kung anong mabunot, yun na lang.
Gumawa ka ng pangako. Gumawa ka ng vows kay Lord. At sabihin mo rin kung anong gusto mo. Name it. Tulad ni Jacob. Sinabi niya, sa verse na yon, sabi ni Jacob, Lord, kung makakasama ko ang Diyos, ikaw, at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain at damit na may susuot. At lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang ikasampung bahagi sa iyo. Sa pagkakataong ito, church, sabihin mo kay Lord ang gusto mo. Pwede mong sabihin kay Lord, ayoko na makaranas ng kagipitan. Lord, ayoko na makaranas ng kakulangan. Lord, ayoko na makaranas na ako'y nangungutang. Lord, gusto ko na baguhin na yung buhay ko patungkol doon. Lord, ayoko na edad ako, humihina ang katawan ko, pero kailangan ko pang sobrang mapagod sa trabaho ko. Name it. Sabihin mo kay Lord kung anong gusto mo. Bukas ang kalangitan ngayon. Nakikinig si Lord. Lumapit ka bilang anak. Talk to God. Kung ikaw ay ina ng tahanan na umaasa sa asawa mo, ipag-pray mo na ikaw mismo ang gamitin ni Lord para magkaroon ng pagkakakitaan. Kung ikaw naman ay anak, estudyante pa lang, ipag-pray mo kay Lord na magkaroon ka ng way para kumita. Kung ikaw ay magulang, na ang kinakita mo ay sakto lang para sa iyong family, sabihin mo kay Lord, ayoko ng sakto lang. Gusto ko labis-labis. Gusto ko nakakatulong pa rin ako sa aking family. Gusto ko nakapagbigay pa rin ako sa ibang tao. Gusto ko ako pa rin yung nanlilibre. Ako pa rin yung labis-labis na namimigay sa kanila. Ayoko nang ako na lagi ang binibigyan. Ako na lagi ang nangihingi. Pwede mong sabihin kay Lord niya sa oras na to. At humanda ka. Nakikinig ang Diyos sa oras na to. At humanda ka. Papatulan ni Lord ang panalangin mong yan galing sa iyong puso. Lord, I declare all the prayers. Sagutin mo ngayon ang panalangin ng iyong mga anak sa lugar na to. Lord, we plead the blood of Jesus today. And I pray, God, Lord, namuhay ka sa mundong ito ng mahirap para kami maging mayaman. Lord, walang mahirap sa lugar na to. Lahat ay payaman. Paangat ang buhay. Payaman ang payaman. Rich. Rich. In Jesus' mighty name. And right now, Lord, lahat ng taong ready. Lord, ang bawat isang narito, iniaangat mo ang buhay. Payaman ang payaman tulad ng deklarasyon namin. Simula pa nung una, payaman ang payaman. Papasok kami dito ng ganitong level, pero iaangat mo ang buhay ng bawat isa. In Jesus' name, pinumutol ko lahat ng poverty mentality. Pinuputol ko lahat ng umaasa sa sugal. Pinuputol ko lahat ng umaasa sa ibang tao. Lord, ang lahat ng tao narito ay umaasa lang sa'yo. Sa'yo lang! Sa'yo lang, Panginoon! Sa'yo lang! Sa'yo lang, Lord! In Jesus' mighty name! In Jesus' mighty name! Ikaw lang ang pag-asa namin, Lord! In Jesus' mighty name! In Jesus' mighty name! Pwede ba sa pagkakataong ito, as much as you can, lumapit ka sa mga taong narito at sabihin mo, payaman ka ng payaman. Declare it. Sabihin mo, sa nasa likod, sa nasa harapan, nasa kanan, nasa kaliwa. Sabihin mo, payaman ka ng payaman. Payaman ka ng payaman. Payaman ka ng payaman. Payaman ka ng payaman.
Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen.